Hindi naglaon ay gumayak na rin sila matapos na kumain na muna sa malapit na restaurant. Medyo pagod man sila sa biyahe ay hindi nila naging alintana yun lalo na nina Britney at Kenji. Pagkagat ng dilim at nakita sa tsaka niya nakadaong na ang cruise ship ni Maki doon sa private port ay naghanda ng lahat upang magtungo doon. Private vehicle lang ang dala nila at hindi police car. Masyadong bulgar kasi yun kung sakali lang. Ang unang plano ay tahimik na papasukin nila ang cruise ship. Hanggat maaari ay walang dapat na makakita sa kanila kahit na mga trabahante ng ship upang paghinalaan sila. Bilang lang din sa mga tauhan ang gagawa noon at kasama mismo si Kenji sa kanila. Kukunin nila si Andrea. Ang iba sa mga kapulisan ay nakaantabay lang, maging ang karamihan sa mga tauhan ni Kenji. Hindi pwedeng marami sila dahil mas kahina-hinala rin yun. Dito ka lang, pakinggan mo ko ha. Ano man ang mangyari dito ka lang. Huwag kang lalabas. Dito mo kami hintayin ni Andrea. Bili ni Kenji kay Britney nang magsenyas na ang kanang kamay niyang papasok na sila. Babalik ako kagad, saglit lang kami. Mahigpit na yumakap sa kanya si Britney bilang tugon. Naramdaman na niya ang labis na pag-aalala sa asawa. Natatakot siya. Baka mamaya kung anong mangyari sa kanya. Ipinalagay na lang ni Britney na hindi ito pababayaan ng mga tauhang kasama. Nangingilid na ang luha niya, ngunit hindi niya naman ito pwedeng pigilan. Sa loob ng sasakyan ay may iwan siya kasama ng ilang mga pulis. Gaya nila, may suit din siyang bulletproof, just in case na hindi inaasahang mangyari o magkapalitan ng barilan. Yung iba sa mga kapulisan ay nakakalat na rin sa palibot at ang halos ng karamihan sa kanila ay naka-civilian lang. Babalik ako kagad. Hahanapin ko anak natin sa loob. Kukunin ko siya. Ilalabas ko siya. Promise. Nakagat na ni Britney ang kanyang labi. Bigla siyang naduwag. Nakalapat ang mga mata sa kanya ni Kenji na may halik ng pag-aalala. Maya-maya isang ngiti ang pinakawalan nito sa kanyang labi. Dumukwang ito palapit sa kanyang muka at ilang segundo siyang hinalikan. I love you, Kenji. Bigla na lang usal ni Britney. Masuyong humaplos sa panga ni Britney ang isang palad ni Kenji at kapag daka ay muling ngumiti. I love you more and more, Britney. Sky is the limit. Isang halik pa at tuluyan na silang bumaba ng van. Pinanood sila ni Britney na maglaho sa dilim. Tumahip pa ang dibdib niya. Damang-dama niya ang lamig ng hangin na humahampas sa bukas na bintana ng van. Sumasama ang amoy ng malagkit at maalat na dagat doon. Isinandal na niya ang likod sa upuan. Isa't isa ang hininga. Hindi na rin niya napigilan na maglandas ang mainit niyang luha. Sobrang nag-aalala siya para kay Kenji at Andrea. Knowing Maki, paano kung manlaban ito? Paano kung mamaril din ito? Kailangan mong maniwala sa asawa mo, Britney. Maniwala ka na makukuha niya si Andrea ng ligtas. Sa kabilang banda ay nasa deck ng ship si Maki. May alak sa kanyang kamay. Tinatanaw ang lupain na nasa kanyang harapan at ang madilim na karagatan na nasa kanyang likuran. Kampante siya kagaya na lang ng mga alon sa dagat. Ini-imagine na niya na bukas ay muli na niyang makakasama si Britney. Si Britney na sa wakas ay magagawa na niyang tikman ang katawan ni pinagdamot nito noong may relasyon pa sila. Napatingala pa siya sa langit na maraming bituin. Sumilay pa ang kakaibang ngiti sa labi niya. Alam niyang mahalaga kay Britney ang bata, kaya hindi ito sasablay kinabukasan. Pupunta ito na parang alipin. Sigurado pa siya na hindi sinabi yon ng babae sa asawa dahil hibang ito at isang tanga. Daddy, ayaw pa rin kumain ni Andrea. Hindi na rin siya makabangon. Hinang-hina ng katawan niya. Si Chloe na biglang tumakbo papalapit. Hayaan mo siya. Bukas ay makukuha na natin ang mommy Britney niyo. Kaya wala na rin siyang silbi. Po, si Andrea? Walang silbi? Napaayos na ng tayo si Maki na sinamaan na ng tingin ng anak. Biglang napaatras ang bata. Chloe, sa halip na nagrereklamo ka at sinisirang magandang gabi ko, bakit hindi mo na lang siya piliting kumain? Sabihin mo pupunta ng mami niya at kailangan niya magkaroon ng lakas.
Malay mo, makinig sa'yo. Sinubukan na ni Caleb, Daddy, pero tinapon niya lang ang pagkain. Pati ang tubig natapon lang din. O di hayaan niyo siya. Huwag kayong mag-alala sa kanya. Props lang naman siya. Props lang? Naguguluhang iniwan ni Chloe ang ama at bumalik na sa silid kung nasaan si Andrea. Masusi niyang pinagmasdan ang kalunos-lunos na itsura ng batang minsan niyang nakalaro at minahal. Ayaw na nitong makinig sa kanya. Galit ito dahil sa ginawa ng daddy nila na pananakit kaya pati sila ni Caleb ay damay sa sama ng loob ni Andrea. Andrea! Wala na doon si Caleb na malamang idinala na sa kusina ang pinggan na pinaglagyan ng pagkain. Kailangan mong kumain para magkaroon ka ng lakas. Kung patuloy kang magmamatigas, hindi matutuwa ang mami mo na makita kang ganyan bukas. Pupunta na siya dito bukas. Humikbi si Andrea nang marinig ang salitang mommy. Ang sabi ng tito Maki niya, pupuntahan siya ng mami niya pero hanggang sa mga sandaling iyon, wala naman ito. Pati ang daddy niya wala rin. Nagsisinungaling lang sila. Bakit kasi ako narito, Ate Chloe? Bakit ako kinuha at dinala ni Tito Maki dito? Miss ko na ang Kuya Noah ko. Humihikbing sambit ni Andrea na kahit walang kain at inom ng tubig ng marami ay may mga luha pa rin. Baka hindi alam ng mami at daddy na nandito ako. Gusto ko nang umuwi, ate. Daddy? May daddy ka? Hindi ba dapat si daddy ang magiging daddy niya ni Noah? Bakit bigla na lang may iba? Lumakas pa ang iyak ni Andrea nang maisip ang mga magulang. Nakakaramdam siya ng gutom pero mas gusto niyang makita ang mommy at daddy niya kaysa kumain. Lalong naiyak si Andrea. Oo, may bago na kaming daddy ni Kuya Noah at mas mabait siya kaysa sa daddy mo. Hindi siya nananakit. Hindi siya sumisigaw. Siya ang totoong daddy namin ni Kuya Noah. Ang totoong daddy? Sinaman siya ng tingin ni Chloe. Umiiling na. Hindi ba dapat mag-share na tayo ng daddy? Si Tito Maki naman ang unang humanap ng ibang magiging mami niyo, hindi ba? Yung nasa TV. Bakit nagagalit ang daddy mo na may bago kaming daddy? Tapos kinuha niya pa ako. Mali ka, Andrea. Ang gusto naming maging mommy ni Caleb ay ang mommy mo, hindi yung nasa TV. Umayos ng upo si Andrea kahit nadama ng mura niyang katawan ang panghihina. Gusto niyang sabihin sa kaharap na ayaw niya sa daddy nito. Hindi pwede. May daddy na kami at... Bumukas ang pintuan ng silid at niluwanon si Kenji kasunod ang iba pa nitong mga tauhan. Humigpit ang hawak niya sa tangang baril nang makitang itsura ni Andrea na kaagad niya tinago sa bewang. Bumaling siya ng tingin kay Chloe na biglang nanigas na rin ang katawan. Daddy? Daddy? Impit na hikbi ni Andrea nang maaninag ang mukha ni Kenji. Ikaw nga! Shh! Huwag kang maingay, Andrea. Lagay pa nito ng daliri sa pagitan ng kanyang mga labi at ilong habang palapit. Nilingon muli si Chloe. Diyan ka lang, kung ayaw mong gawin kong ginawa ng daddy mo kay Andrea sa'yo. Maliwanag? Agad na tumango si Chloe na nangatal na ang buong katawan. Baka sa mga mata nito ang takot. Hindi na ito makaalis sa kanyang kinatatayuan habang higit ang hininga. Tumatak sa murang isipan niya na medyo nakakatakot pala ang tinutukoy ni daddy ni Andrea ng kanyang kapatid na si Noah. Nanilisik kasi ang mga mata nito sa kanya kanina nung tingnan siya. Pinanood ni Chloe na masuyong punasan ni Kenji ang mukha ni Andrea gamit ang laylayan ng suot niyang damit. Estranghero ang lalaki na tinawag ni Andrea na daddy sa kanyang paningin. Takot man dito, hindi niya magawang suwayin ang utos nito. Saksi siya kung paano saktan ng kanyang ama si Andrea at ayaw niyang maranasan niya yun buhat sa lalaki dahil may banta itong gagawin yon nito sa kanya. Sa mga sandaling yon ay gusto na ni Chloe na kumaripas ng takbo, palabas upang isumbong yon sa ama ngunit wala siyang magawa dahil ayaw niya sumunod na mga paa niya. Hindi niya maigalaw ang katawan niya, dala na rin ang marinitong pagtatangka sa kanya kanina. Ayos ka lang ba anak? Huwag kang mag-alala. Nandito ng daddy. Naiiyak na sambit ni Kenji na halos madurog ang puso sa kalunos-lunos. Nakatayuan ng anak. Madungis ito at nanlilimahid sa bakas ng luha ang muka. Naisip niya na kapag nakita to ni Britney, hindi lang malulungkot ang asawa,
masasaktan ito. Sinaktan ka ba? Bakit may sugat ang labi mo? Bakit namumula ang mukha mo? Sino may gawa? Ayos lang po ako, Daddy. Umalis na tayo dito. Ayoko na dito. Si Mommy, si Kuya Noah. Sunod-sunod ni Andrea na tanong sabay yakap sa leeg ng kanyang ama. Umalis na tayo dito, Daddy. Alis na tayo dito. Marahang tumango si Kenji na binuhat ng nangihinang si Andrea. Pero pilit itong tinatatagan ng sarili. Nagmamadaling nilagyan ng bulletproof vest ni Kenji ang anak kung ano't ano man ang mangyayari. Kung sakali man magkabarilan o ano pa man, matamaan man ang anak doon sa parte ng katawan, ang mahalaga hindi ito gaanong delikado. Pinapanalangin niya na huwag naman sanang mangyari yon. Daddy, gutom na po ako. Usal ni Andrea na ipinato ng ulo sa isang balikat ni Kenji. Parang pinipiga pa ang puso ni Kenji na hindi na kinakaya ang naririnig na lumalabas na salita sa bibig ng anak. Ibig sabihin ay tamang kutob niya na ginugutom to ng tarantadong yun. May anak ito pero hindi na naawa kay Andrea. Wala talagang kwenta ang taong yun. Wala rin tong kalaban-laban sa kanya. Alright, Andrea, kakain tayo ng marami mamaya. Oras na makalabas na tayo dito, ha? Kakain tayo ng marami. Kahit na anong gusto mo, ibibigay ni Daddy, okay? Lahat ng favorite mo, anak. Pangako niyang natapos na sa kanyang ginagawang pagkakabit dito ng safety gear. Yakap ka lang kay Daddy, ha? Lingid sa kanilang kaalaman ng mga tauhan ni Kenji ay nakarating na kay Maki ang ginawang pagpasok nila sa cruise ship nito nang walang paalam. Nagawa na silang isumbong ni Caleb na pabalik na sana ng silid na yun nang makitang pumasok sila sa loob ng silid. Dala ng takot sa pag-aakalang baka masamang loob sila, kaya ganyan pinaabot sa amang si Maki na pinagtatawag ng mga tauhang kalmado at sitting pretty pa sa kanilang mga silid. Nagpapahinga. Umiinom pa ang iba at saka naninigarilyo pa. Mga inutil, anong ginagawa nyo? Napasok na tayo ng mga kalaban, wala pa rin kayong alam. Hindi niya natunugan? Masyado kayo naging panatag, magsilabas kayo. Huwag niyong hayaang makababa sila. Mabilis na nagsikuha na sila ng mga armas, ganun din si Maki. Nabakas na kaagad sa mukha ang matinding galit. Batid niyang ang asawang yun ni Britney. Medyo na-excited pa siya sa harapin ito. Ngayon na mata sa mata, nalaman niya sa sariling investigasyon na may lahing demonyo to, na gaya ng sinasabi ni Britney noon sa kanya. Halang ang bituka at walang sinasanto kagaya na lang ng kwento ni Britney. Bumalik sa kanyang isipan ang umanong pagpapahirap nito kay Britney. Kay Britney na isang tanga at kalahating nakipagbalikan pa. Pumasok ka sa teritoryo ko. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Deklara niya ikinasapa ang hawak niyang baril at malalaki na hakbang na tinalunto ng daan patungo sa silid na kinaroroonan ni Andrea. Uutasin kita. Dito ko ubusin ang dugo mo. Sisiguraduhin ko yon. Humanda ka. Inutusan niya si Caleb na magtungo na ng silid at magtago. Nang hindi to nakinig ay pinakaladkad na niya ang anak sa katulong na kaagad niyang pinatawag para putulin ang sungay ng tumutubo ng anak niya. Narinig niyang iyak nito na tinatawag siya pero hindi niya yun inalintana pa. Nilamon na siya ng galit. Daddy, sasama ko. Naroon si Chloe. Daddy! Naging bingi doon si Maki. Kailangan niyang mahanap ang kakambal nitong si Chloe bago siya makipagtuos sa asawa ni Britney. Kailangan na maging ligtas na muna ang mga anak niya at maitago niya. Daddy, si Chloe. Naroon sa loob na silid si Chloe. Hiya pa ni Caleb na nagpupumiglas sa hawak. Dumilim pang paningin ni Maki nang maisip na baka tinangay ng lalaking yun si Chloe. Isang bagay na hindi niya napatunayang totoo nang makita niyang mabilis na pagtakbo ng anak pasalubong sa kanya. Chloe! Nangangatalang katawan nitong himakap sa kanya na parang papanawan na ng ulirat. Saan sila pumunta? Ituro mo sa daddy kung saan. Sinunod ni Chloe ang tanong ng ama na kaagad tinuro ang daang tinalunto ni na Kenji. Paglabas nito kanina ay sumunod siya. Na maglaho na sila sa paningin niya ay tumakbo na siya para pumunta sa ama. Okay, puntahan mo si Caleb. Doon lang kayo sa silid niyo ha. Ano man ang mangyari, hindi kayo lalabas. Pupuntahan ko kayo pagkatapos kong mabawi sa lalaking yun si Andrea. Daddy, no! Hayaan mo na silang umalis. Huwag mo na silang habulin. Sa tingin ko, mabait naman ang daddy nila. Huwag ka nang makipag-away.
Mabuti na rin na kinuha na niya si Andrea para makakain na siya. Iwinaglit lang ni Maki ang kamay niyang humawak dito na mas nagalit sa sinabi ng anak. Hindi, Chloe. Kailangan natin si Andrea. Paano natin makukuha ang Mommy Britney kung wala siya? Samantala, nagawa ng makalabas ni Kenji ng silid at malalaki ng mga hakbang na tinutumbok nilang daan palabas. Hindi niya maiwasan nakabahan. Kung noon ay malakas ang loob niya kahit nasa anong laban at kalupitan ng mundo, ngunit ngayong kasamang anak na si Andrea, iba ang kaba niya. Sumagi sa kanyang isip na paano kung mabaril siya. Paano ang batang karga niya na mahigpit ang yakap sa leeg niya kung matumba siya at mabitawan ito? Ano ang mangyayari sa kanila? Matupad niya kaya ang pangako kay Britney na muli pa silang makikita at maililigtas nila si Andrea nang walang anumang masamang mangyayari? Kenji Baruel, saan ka pupunta? Saan mo dadali ng batang yan? Malakas na sigaw ni Maki na nasundan ng ilang malalakas na putok ng baril. Sa tingin mo makakalabas ka ng buhay sa cruise ship ko? Biglang nataranta na doon si Kenji na humigpit ang yakap kay Andrea na malakas nang umiyak. Nasundan yun ng grabing pangangatal ng katawan ng bata na kahit na anong yakap niya ay hindi nito mapawi. Hush, Andrea, huwag kang matakot. Nandito ang daddy, ha? Hindi kita pababayaan. Maniwala ka, anak. Mabilis silang kumilos sa abot ng kanilang makakaya upang makalabas at makalayo sa ship na yon as soon as possible. Nagmadali ang kanilang mga hakbang upang hanapin ang daan papalabas na hindi na nila matandaan, dala ng pagkataranta at the same time ay pakikipagpalitan nila ng putok. Iginiyas ni Kenji ng mga tauhan niyang kasama habang nakikipagbarilan sa mga tauhan ni Maki na naging alerto na sa mga nangyayari. Panay ang paulan nila ng baril kung kaya naman walang nagawa doon ng mga tauhan ni Kenji na minabuting magtago upang wag nang tamaan. Masyado rin silang agresibo sa pakikipaglaban. Lingid sa kaalaman ni Kenji na ang mga tauhang iyon ay bahagi ng malaking sindikato, kung kaya naman parang wala na silang mga puso't kaluluwa sa paraan ng kanilang pakikipaglaban. Miyembro ng isang malaking sindikato si Maki at isa sa may pinakamataas na pwesto sa kanilang grupo kaya siya ganito. Cover your eyes with your hands, Andrea. Hinihingal na bulong ni Kenji sa anak na nanginginig lalo ang katawan dala ng matinding takot. Unti-unting tinanggal ni Andrea ang kamay sa leeg ni Kenji para sumunod sa inuutos nito. Ganyan nga, baby. Huwag kang makinig sa mga nangyayari sa paligid. Ganyan nga. Kung saan-saan na tumama ang katawan ni Kenji sa kanyang pagmamadali upang maprotektahan lang ang bata, ang mali nila ng kanyang mga tauhan sa pagmamadali nilang isalba si Andrea sa kamay ni Maki ay hindi nila gaanong napag-aralan ng design ng cruise ship ni Maki. Kung kaya naman hindi nila mahanap kaagad ang tamang daan noon papalabas. Nalamig pa ang katawan ni Kenji nang marinig na nabuhay ang makina ng ship. Malamang iaalis nila yun sa port, isang matalinong hakbang nila yon. Shit! Malutong na mura niyang hindi na makapag-isip ng tama kung anong gagawin. Sa isip niya ay mukhang papalpak yata siya ngayon. Naisip niya na tumalon, ngunit ang inaalala niya ay paano kung maging masama ang bagsak niya at kung paulanan sila ng bala. Hindi niya makita ang backup nilang mga pulis kung nasa na mga bangkang nakapalibot sa area. Ganun pa man ay kailangan niyang makipagsapalaran sa kahit na anong paraan. Hindi sila pwedeng makorner ni Maki nang walang laban. Inutusan niyang magradyo ang isa sa mga tauhan niya sa backup nilang mga pulis na kailangan nila ng responde ng mga sandaling yon. Hindi nila kakayanin ang mga tauhan ni Maki na hindi niya inaasahang marami. Hindi niya ito nagawang maimbestigahan ng tama dahil sa madali ang plano nilang mahuli ang lalaki. Kailangan niya makababa ng ship bago pa man yung tuluyang maglayag papaalis ng port. Mahihirapan sila kung mas mapapalayo yon sa Pampang. Nababasa niya na yon sa plano ni Maki. Oras na mangyari yon, magiging dehado ang grupo nila. Mauubusan din sila ng dalang mga bala. Anong nangyayari? Bulalas ni Britney na marinig ang palitan ng mga putok ng baril. Hindi kalayuan sa kanila. Agad na sumama na ang kutob niya. Bakit may barilan? Hindi bang usapan ay walang babaril? Hindi siya napigilan ng mga kasama niyang pulis na nasa loob ng van
na nagmamadali na siyang lumabas at bumaba. Ibig sabihin lang noon ay nakita ng grupo ni Maki ang grupo ni Kenji, kaya sila nagkakabarilan. Halos sumayaw ng katawan niya nang maisip si Kenji at si Andrea na ni Anino hindi niya pa nakikita. Ganun na lang ang pagkabagabag ng kalooban niya. Ni hindi niya alam kung nakita na ba ni Kenji si Andrea at nagawa na niya yung makuha. Ni hindi rin ito naisip na magradyo sa kasama niyang pulis sa loob ng van at magbigay ng update upang huwag siyang mag-alala. Mas nag-alala pa si Britney na makita niyang ang ibang mga pulis na backup nila ay nagsiakyatan na rin ng ship habang nagiinit ang labanan. Sa taranta ni Britney ay mabilis na tumakbo na rin siya patungo ng ship upang lumulan. Kailangan nilang makuha si Andrea. Takot ito sa kulog, sa putok pa kaya ng baril. Malamang malalang trauma ang aabutin nito. Ang isipin palang iyon ay durog na ang kanyang puso. Mrs. Baruel, saan ka pupunta? Ngunit hindi niya ito nilingon. Bumalik ka dito, delikadong gagawin mo, Mrs. Baruel! Narinig niyang paghabol pa nito. Hindi ni Britney in-entertain ang takot niyang matamaan ng ligaw na bala dahil ang tanging nasa utak niya ay anak niya at si Kenji. Hindi na rin niya naisip pa ang kanyang sarili na baka mapahamak siya. Gusto niyang makita sila at masiguradong ligtas. Hindi pwedeng hindi. Kailangan niyang makita sila ng ligtas saka pa lang siya mananahimik at magiging panatag ang kalooban. Siya ang kailangan ni Maki. Kung sakali man ay pwede niyang ipalit ang kanyang sarili para makaalis na sina Kenji doon ng ligtas. Makakaya niyang isakripisyo ang kanyang katawan bastang magiging kapalit noon ay kaligtasan ng mag-ama niya. Mrs. Baruel! Bago pa tuluyang maisara ang pintuan ng cruise ship ay nagawang maihabol ni Britney ang kanyang katawan. Bullshit! Narinig niyang mura ng pulis na humahabol sa kanya na hindi niya na malayong nasa tabi niya na. Mrs. Baruel, ayos lang ba kayo? Hindi kayo dapat pumunta dito. Sa halip ng mag-ama mo lang ang ililigtas, heto ka't nagpapasaway. Alam mo namang ikaw ang main target ni Maki Valencia. Hindi siya pinansin ni Britney na mabilis tinanggal ng hawak sa kanyang braso. Pabayaan mo ko, alam kong ginagawa ko. Ang mabuti pa ay tulungan mo kong hanapin sila. Napakamot na sa ulang pulis. Ano pa nga bang magagawa niya na nasa ganun na silang sitwasyon? Samantala, inutusan ni Kenji ang ilan ng kanyang mga tauhan na puntahan ng captain ng ship at huwag hayaang makaalis yun ng pampang. Nagsimula nang umiyak si Andrea na kinailangan ni Kenjing takpan ng bibig dahil sobrang nababother siya sa tunog ng iyak nito. Pinapahina ng bata ang loob niya. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Idagdag pa na may dapli siyang tama sa braso at lumalabas ang dugo dito. Kalma lang anak, nandito ng daddy. Okay, nandito ang daddy. Huwag kang matakot. Tahan na. Blood? Daddy? Blood? Turing nito sa braso habang pumapatak ang kanyang masaganang mga luha. It's okay, Andrea. Huwag mong pansinin. Mabilis din niyang gagaling. Malit lang ang sugat ni daddy. Pilit ni Kenji na ipinakitang malakas siya kahit nang totoo'y nangihina siya sa mga luha ng batang karga niya. Hindi yun ang tamang panahon para manghina. Kailangan niyang makaalis sa cruise ship. Bagong asawa ni Britney Joanna, Kenji Baruel, ang lakas mo namang lusubin ako dito sa teritoryo ko. Ani Maki na sinundan ng malakas na halakak ang kanyang litanya. Ano nga kala mo sa akin? Tanga? Mahina? Walang laban sa'yo? Mali ka doon, hunghang. Sa ginawa mong ito, parang nagukay ka ng magiging libingan mo. Sa tingin mo, hahayaan kitang makatakas? Makaalis? Isa kang tanga-tanga.